Ihinto mo ang kotse. Tita! Tita, anong nangyari? Dadalhin kita sa ospital. Ayos lang po, tita. Mas mabuti ka na ba? May sakit ka sa puso. Kapag lalabas ka, siguraduhin dalhin ang gamot mo. Sige. Maalalahanin ang mga anak na babae. Ano ito? Pilyo? Nang-agaw ka ba ng nobya? Hindi. Magaling. Ang bait mong babae. Dahil kinuha mo na siya, bilisan mo at kunin na ang lisensya. Huwag mong hayaang makasama ka ng hindi kasal. Nanay, nagkataon lang na nagkita tayo. Kaji, ang anak natin ay nakatakdang maging binata habang buhay. Sa kabilang buhay, mahihiya akong makita ka. Sige, sige. Ipinapangako ko sa'yo. Kukuha kami ng lisensya mamaya. Ganyan dapat. Wala pa akong balak magpakasal. Miss Sue, ano alin na yung hinihingi mo? Sabihin mo lang sa akin. Ang isang proposal ay dapat gawin ng maayos. Paano ako nakapagluwal ng isang hangal na anak? Jihangshi, paano naging eksaktong kapareho? Ng pangalan ng kasalukuyang pinuno? Ng pamilyang Ji ang pinakamalaking konglomerado sa mundo? Kalimutan mo na. Talagang nagkataon lang. Anong nagkataon? Wala. Mula ngayon, mag-asawa na tayo. Bumili ako ng lugar na malapit. Pwede na kayong lumipat ni nanay kahit kailan. At saka, kunin mo itong card. Gamitin mo ito sa pagbili ng mga damit. Hindi ako kasing dukha ng akala mo. Malaki ang naitulong mo sa akin ngayon. Kunin mo na lang. Huwag kang mag-atubili. Boss. Pasensya, pasensya. Ayos ka lang ba? Sujixia, bumalik ka rito ngayon din? Kung hindi, itatakwil kita. Sige. Perfecto. May sasabihin din ako sa'yo. Jihangsi, kailangan ko nang umalis. Namamalikmata lang ako. Ang ating CEO ay kayang gumiti lang sobrang saya. Alamin mo kung ano ang tunay na pagkatao ni Sujixia. President. Ang asawa mo ay fashion designer para sa pamilya Qin. Lahat ng sikat na tatak ng Qin ay nilikha niya. Lubos siyang pinahahalagahan ng matandang Ginoong Qin. Watch naman siya nakikimagtuan sa batang Ginoong Qin. Wala rin ba akong ilang kumpanya ng disenyo sa aking pangalan? Ihanda ang kasunduan ng paglilipat ng equity ng Kangnan. Ibigay mo ito sa kanya. Ang Kangnan ay ang pinakamalaking kumpanya ng disenyo, higit na mas mahalaga kaysa sa King Group. President, gusto mo bang pag-isipan muli? Opo, President.
Aasikasuhin ko ito kaagad. Bukod dito, natuklasan namin na ang ina ng asawa ay naging napakahigpit sa kanya mula pagkabata. Sa pagkakataong ito, matapos tumakas kasama mo at umuwi, hindi magiging madali para sa kanya. Maghanda ng mga regalo, pumunta sa Pamilya So. Babalik ba talaga siya? Huwag kang mag-alala, Batang Ginoong Kin. Tiyak na babalik siya. Pinalaki ko ang anak na ito sa loob ng maraming taon, kaya kilala ko siya. Mamaya, sasabihin kong humingi siya ng tawad sa iyo. At pagkatapos ay maari nating pag-usapan ang petsa ng kasal. Kung hindi dahil sa aking lolo na pinahalagahan ang talento ni Su Jiexia, hindi ko siya pakakasalan. Paano niya kailanman magiging karapat-dapat sa akin? Tama iyan. Su Jiexia. Na ngayon, basta lumuhod ka at humingi ng tawad, baka maging maawain ako at kalimutan na ang mga nakaraan. Pagkatapos ay pumili ng mapalad na araw para pakasalan ka. Pero kasal na ako. Ate, hindi mo naman talagang pinakasalan. Ang pulubi ngayon, di ba? Sabi nila, sumusunod ang asawa sa kanyang asawa. Talaga bang sasama ka sa kanya para magpalimos? Ginoong Kin, huwag po kayong maniwala sa mga kalokohan ng babaeng iyon. Pinalaki ko siya mula pagkabata, kaya kilala ko siyang lubos. Pekeng sertipiko lang ito mula sa kung saan. Totoo man o peke, malalaman mo kapag binuksan mo. Manahimik ka. Kung itinuturing mo pa akong ina, humingi ka agad ng tawad kay Ginoong Kin. Nanay kong si Suyuwei kaya ngayon, pipilitin mo rin ba siya ng ganito? Wala kang pagkakatulad kay Yuwei. Bukod sa nangungunang angkan sa pananalapi, ang pamilyang G, ang pamilyang Chin sa kabisera, ay mayroon ding katayuan. Hindi mo man lang pinahahalagahan ang ganyang magandang kapareha, kaya sino pa ang balak mong pakasalan? Hindi ko kailangan ng pakialam mo. May asawa na ako. Ikaw! Kung hindi ka humingi ng tawad sa akin ngayon, huwag mo nang asahan na makakaalis ka sa kwartong ito. Siasya, bakit ka umuwi sa bahay ng iyong mga magulang nang hindi mo sinasabi sa akin? Ang piling Jadeite na ito ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Ang titulo ng villa sa downtown. At itong kahon, puro ginto ba ito? Mabuting manugang, hindi mo dapat nagdala ng napakaraming regalo. Ganitong Imperial Green na Jadeite? Nakita ko lang noon yung taon sa subasta sa France. Pinaghirapan mo, hanapin ang katulad. Saang tindahan mo ito nakuha? Kinuha ko lang. Hindi mukhang peke. Ang Jadeite na yon ay nasubasta sa halagang 200 milyon ni Master G. Ano, siya na kaya si Master G?
Sujexia, pigilin mo ang asawa mo. Huwag hayaang mapahiya siya. Alam ng lahat dito na siya ay pulubi. Sa tingin mo ang peke, kayang lokohin ang tao bilang Master G? Bantayan mo ang bibig mo. Humingi ng tawad sa bayaw. Ano ang mali sa sinabi ko? Kahit magtrabaho siya habang buhay, hindi kayang bilhin ang sapatos ni Hao Yu. Ang hamak at mababang taong ito ay karapat-dapat sa aking tawad. Sujexia, Huwag kong marinig ulit ang marumi mong bibig. Kung sisiraan mo siya, bubugbugin kita. Umuwi na tayo. Teka. Alisin mo na rin ang mga ito. Sujexia. Hangshi. Salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Pero pwede mo bang sabihin sa akin kung magkano ang upa ng lahat ng ito? Pero ang binigay ko, hindi mo ginastos lahat, di ba? Hindi ko ginastos. Hindi ko ginamit ang pera mo. Pinaghirapan mo ang pera mo. Huwag na gastusin lahat para dito. Walang yan. Sa totoo lang, ako... Para sa'yo ito. May intindihan mo pag nakita mo. Kasunduan sa paglipat ng bahagi ng Kangnan? Yan ba ang Kangnan na may world-class na mga taga-disenyo? Na ang market value? Higit sa kin? Mukhang totoo. Alam kong sinusubukan mo akong pasayahin. Salamat sa pakay mo. Pero tungkol sa mga regalo, sapat na ito. Tara na. Ililibre kita ng hapunan. Sige, ano pa ang gusto mo? Bibilin ko lahat para sa'yo. Kaya lahat ng mamahaling bagay na ito ay inuupahan at pera ni Sujexia ang ginamit nila. Sujexia, maaga o huli, yuyurakan kita. Boss, 2 tuhog ng bawat klase. Hindi ko pa ito natikman. Hindi pa ako nakakain ng barbecue. Nakakaawa naman. Huwag kang magpigil. Basta't may makakain ako, may maiinom ka palagi. Kumusta? Masarap, di ba? Oy! Ikaw nga talaga, ate? Akala ko guni-guni ko lang. Bumaba ka na sa pagkain ng ganitong basura. Sino kaya ang nagkakalat ng kalokohan sa daan? Ikaw pala? Bunso. Ikaw, Sujexia, tigilan mo na ang pagpapakatigas. Kasama ang kawawang ito. Nakakapunta ka lang sa ganitong karinderya. Habang ako, dadalhin ko si Yue sa Shengshi Huangshao Hotel upang pag-usapan ng engagement. Talaga? Kung gayon, hiling ko sa'yo ang tunay na pag-ibig na mula sa puso na walang hanggan. Sujexia, nilalait mo ako. Pulubi lang siya. Bakit ang lakas ng presensya niya?
Bitawan mo, bitawan mo. Alam mo ba kung sino ang ama ko? Naniniwala ka bang kaya kong pawalain ka sa mundong ito sa iglap sa isang salita? Bitawan mo? Pulubing mabaho ka. Magkano ang kita mo sa isang taon? Ano ang panlaban mo sa akin? Si Tio Chin ay isang kilalang tao sa kabisera. Kahit si Mr. G ay kailangang magbigay daan sa kanya. Tinawagan ko lang siya at hiniling na pumunta rito. Kayo dalawa ay palalayasin sa kabisera. Sinong nangaapi sa anak ko? Tatay, Tio, sila nga. So Jake siya, may oras ka pa kung yuyukod at hihingi ng tawad. Ang pamilya Chin ay nang aapi ngayon. ikaw na gunggong. Tapang mong kausapin ang ama ko. Sa buong kabisera, maliban kay Ji Hanshi, ang pamilya Qin ay walang takot. Sino ka ba? Nagpapanggap ka pa bang si Mr. G? Peke ang peke. Kahit gaano ka panipaniwala, basura lang yon. Ikaw, Tatay, anong ginagawa mo? Walang utang na loob kang anak. Alam mo ba kung sino ang sinaktan mo? Dali, humingi ka ng tawad kay Mr. G. Mr. G. Pasensya na, Presidente G. Hindi na kailangan ng paumanhin. Gayunpaman, sinira mo ang pulseras ng asawa ko. Hindi ka ba dapat magbayad? Dapat kaming magbayad. Dapat kaming magbayad. Presidente G, magkano? Babayaran ko? Ikibilyon? Ikibilyon? Nagbibiro ka ba? 200 million lang ang halaga ng murang pulseras na ito. Ang kapal ng mukha mong sumagot. Presidente G, uuwi ako kasama ang anak ko para mag-ipon ng pera. Huwag kang mag-alala. Ang 2 bilyon walang bawas ay ililipat sa iyong account. Tatay. Ang sakit, ang sakit. Mali. Mali ako. Tinakot mo siya? ikaw ba talaga si Ji Hangsi? Siyempre hindi. Empleyado lang ako ng G Group. Ang trabaho ng pamilya Chin ay laging ako ang humahawak. Sa paglipas ng panahon, napagkamalan nila akong si Presidente G. Ang galing mo talagang umarte. Tinakot mo ako? Ano bang masama sa pagiging Presidente G? Natatakot siya na baka hindi ko siya magustuhan, kaya sinusubukan niya ako. Siyempre masama. Sasabihin ko sa'yo, habang mas mayaman sila, mas marami silang bisyo. Tulad ni Qin Haoyu? Niloko mo pa ang Tiokin. Sujik siya. Tapos ka na? Mahaba ang araw na ito. Maligo ka muna. Sige. Hindi ako makapaniwala na nag-uwi ako ng lalaking nakilala ko kahapon lang. Isang kwarto lang. Paano tayo matutulog? Siya. Nasaan ang tuwalya? Nasa tabi ng lababo. Wala. Nandyan lang. Kitang-kita naman. Kitang-kita naman. Wala akong nakita.
Pwede bang tumayo ka muna? Kalimutan mo na. Tigil, tigil. Saan ako matutulog mamayang gabi? Kahit saan mo gusto. Matutulog ako sa sopa. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Ito. Suot ko na ito mula pagkabata. Nung bata pa, nakita ni Su Yue. Ang ganda nito at ninais niya ito. Nag-away pa nga kami ng ilang beses. Talagang maganda. Manyak. Matulog. Kagabi, nagsinungaling si Hanshi sa kanila. Kailangan kong subukin. Paano kung malaman ni Chin Haoyu ang totoo at puntiryahin si Hanshi? Babae, paano mo nagawang linlangin ako? Pero paano kung totoo? Kung tutuusin kahit si Tio Kin, Ang tatay ko ay matanda na. Masyadong maingat sa lahat. Kaya madali siyang naloko. Ginoong Kin, may naghatid nito para sa iyo. Peke ito. At gusto pa niyang magbayad ako? Asa ka pa? how you? Talagang walang ganitong laboratorio sa China. Sujixia. Ginoong Shin, bakit hindi mo pa pinadala ang pera? Makapangyarihang Ginoong Qin, tiyak na hindi mo kaya bayaran kahit isang bracelet? Sujixia, paano ka nangahas na banggitin yon? Peke ang sertipikong ito. Ang hamak mong asawa ay nangahas na magpanggap na Presidente G at sinubukan pa kaming pirahan. Alam mo ba ang kahihinatnan? Ang tuktok ng pagtatasa ng alahas, isang sertipiko mula sa Gubelin Lab para sa bracelet na yon. Kaya totoo pala. Sujixia. Kung hindi kita bibigyan ng leksyon ngayon, hindi mawawala ang galit ko. Sa tingin mo ba na kapag nakita ka ng lalaki mo na halos patay na sa mga kamay ko, luluhod ba siya at hihingi na pakawalan ka? Ikaw lang? Makikita mo agad ang kaya kong gawin. How you? Hindi mo ba sinabing ako na lang mula ngayon? Ako, sabi ko lang, Huwag kang mag-alala, walang aagaw sa'yo nito. Kung tutuusin, wala akong ugaling pumulot ng basura. Ikaw, Sujixia. how you? Ayos ka lang ba, how you? Hello? Boss, hindi pa nagbabayad ng kabayaran ng King Group? Kung gayon, humanap ka ng pagkakataon para turuan sila. Tungkol sa perang iyon, hayaan mo silang bumawi sa ibang paraan. Naiintindihan ko, boss. Anong naintindihan mo?
Ano ba ang iniisip ko? Kung siya nga ang CEO ng G Group, paano siya magpapakumbaba na maglinis dito para sa akin? Ikaw ay talagang marunong sa gawaing bahay. Mabuting malaman. Ako ay maliligo muna. Hello, Nay. Anak, dahil nakalipat ka na kasama si Xiaxia, dali-daliin ninyo ang kasal para panatag na ako at makapaglakbay sa ibang bansa. Sige. Paano kung sa uno ng susunod na buwan? Sige, isama si Xiaxia para pumili ng wedding dress. Kailangan mong gawing si Xiaxia ang pinakamagandang nobya. Nay. Huwag mo muna itong sabihin sa kanya. Ako, Naiintindihan ni Nay. Bata rin si Nay nun, alam mo. Gusto mong bigyan si Xiaxia ng sorpresa, di ba? Hindi ba ito ang wedding dress na dinisenyo ko? Naalala kong isinumite ko ito sa G Group. Hindi ko inakalang mabilis nilang nagawa. pasensya na, Shaxia. Kailangan kong pumunta sa opisina. Maghintay ka dito, susunduin kita mamaya. Sige. Ate, inangan pa ito para sa wedding dress ka rin. Nagkataon, ate. Nandito ka rin para sa wedding dress. Ate, nasaan ang asawa mong walang pera? Kapag pumipili ng wedding dress, kahit hindi niya kayang bayaran at hindi man lang dumating, kung tatanungin mo ako, kansilahin mo na lang ang kasal para hindi mapahiya ang pamilya Su. Eto'y gawa ni Summer, isang world-class na designer. Kuya Haoyu, binili na niya ito para sa akin. Isusuot ko ito sa kasal ko sa susunod na buwan. Huwag mo itong hawakan ng maruruming kamay. Huwag mo itong hawakan ng maruruming kamay. Hindi mo ba napapansin na ini-ignore kita? At gusto mong mabugbog? Kuya Haoyu, Su Zexia. Alam ko, nagseselos ka dahil binilhan ko si Yue ng napakagandang wedding dress. Ngunit noon, ikaw ang tumakas sa kasal. Pwede bang maging mature ka? An-itsil mo na ang pang-aasar kay Yue? Ang kapal ng mukha mong banggitin yon? Sa kasal, habang maraming tao, halos magkadikit na kayo. Kung hindi ako tumakas, ano pa bang dapat kong gawin? Palakpakan pa ba kayo? Suzisha. Suzisha, bitawan mo. bitawan mo! Ikaw ang bumitaw? Pustahan tayo? Pinupusta kita? Na hindi mo maaalis ang damit pangkasal na ito? Imposible. Nakausap ko na ang empleyado. Gumastos ako ng 1 buong milyon para i-reserve ang damit na ito. Hindi maaaring magkamali. Jikin, narito ka ba para kunin ang damit pangkasal? Ibabalot ko ito para sa'yo kaagad. Sige? Nakita mo? Ate, isusuot ko na ang damit pangkasal na dinisenyo ni Master Summer mismo at pakakasalan ko si Kuya Haoyu. Pero ikaw, ni hindi mo kayang bumili ng damit pangkasal. Sigurado ka bang ibinebenta ang damit pangkasal na ito? Kung naka-display, hindi ba ito dapat ibenta? Yue. Makinig ka? Ano yung tunog na yon? Manager, tungkol sa damit pangkasal na yon sa lobby. Jikin, pasensya na. Nagkamali ako. Ang damit na ito ay para sa eksibisyon sa katapusan ng buwan. Hindi ito ibinebenta. Paano kung ibalik ko ang pera mo?
Ano? Ay, Jekin! Ano na naman ang tunog na yon? Huwag mong hawakan lahat. Marumi iyan. Gusto kitang patayin. Uy, sirain mo ang isang tao para sa akin. Suzy siya ang pangalan niya. How you? Hindi ba ito sobra? Kapatid ko siya eh. Yue, sobra kang mabait. Itinuturing mo siyang kapatid, pero itinuturing ka ba niyang kapatid? Sa pagkakataong ito, paghihirapan ko si Sujixia ng husto. Tanga ka. Pakawalan mo na ako. Sinabi ko sa'yo na agawin si Sujixia, bakit ako ang inagaw mo? Makinig ka sa akin, pakawalan mo na ako, o pagsisisihan mo ito. Bitawan mo. Boss, dinala ko na siya. Boss, dinala ko na ang tao. Ipaliwanag mo ng malinaw. Sino ang dinukot mo? Ching Haoyu. Hindi ba ikaw ang nag-utos niyan? Si Chin Haoyu? Tinali ko siya. Ano ang ginawa mo? Dinukot ko si Chin Haoyu. Boss, sasabihin ko sa'yo, matagal na akong nagmamanman at sa wakas ay nahuli ko siya. Kailangan mo akong bigyan ng dagdag sahod. Pakawalan mo na siya, okay? Kahit man lang tanggalin mo, ang talukbong ko. Nasaan siya? Nasaan siya? Hintayin mo ako. Bibigyan kita ng dagdag sahod. Tungkol ito sa trabaho. Lalabas ako. Medyo abala. Presidente, makatitiyak ka. Hindi nila nakita ang mukha ko, ni narinig ang boses ko. Humihingi ka ba ng papuri? Hindi ako manggangahas. May nagawa ba akong mali? Ano sa palagay mo? Wala na ang iyong bonus sa katapusan ng buwan. Might say, Presidente, hindi ba ikaw ang siyang nagsabi sa akin na turuan siya? Ako? Kung paano mo siya dinala, ibalik mo ng ganon. Mga negosyante kami, hindi mga mangangidnap. Para turuan siya, gumagamit tayo ng legal na paraan. Hindi ako lalayo na gumamit ng ganyang murang paraan. Sujixia? Ikaw ba ang kumidnap sa akin? Sinasabi ko sa'yo, pakawalan mo ako ngayon or gagawin kitang magsisi sa kalaunan. Presidente, kumalma ka. Mga negosyante kami. Pakawalan mo na ako. Kung paglilingkuran mo akong mabuti, palalampasin ko. Si Sujixia ang nagpadala sa'yo, tama ba? Kung dayon, magkano ang kailangan upang ipagsapalaran mo ang iyong buhay para sa akin? Hanggat makakahanap ka ng taong gagahasain ang babaeng iyon para sa akin, 100k o 1M pag-uusapan natin. Sir, bakit hindi mo pa inihahayag ang iyong pagkakakilanlan sa iyong asawa? Sa ganon, mas mapoprotektahan mo siya. Hindi ko pa nahahanap ang tamang oras. Hindi solusyon ang pagtatago nito magpakailanman. Bukod dyan, ang katapatan ang pinakamahalaga sa mag-asawa.
Hindi ka ba masyadong madaldal ngayon? Ang numerong iyong tinawag ay pansamantalang hindi magamit. Hello! Ang numerong iyong tinawag ay naka-off. Nasaan ang taong ito? Bakit hindi pa siya nagpapakita kahit huli na? Kakaluto ko lang ng pagkain. Bakit ka masyadong naantig? Kung gusto mo, magluluto ako para sa iyo ng madalas sa hinaharap. Mabuti. Suzixia. Libre ka ba sa unang araw ng susunod na buwan? May sasabihin ako sa iyo. Ginoong iya, hindi pa rin namin nahahanap ang dalaga. Tao lang ang hinahanap namin. Hindi isang karayom sa dayami. Ang tagal na, walang anumang balita. Ano ang silbi ninyo? Meron lang kaming kuwintas, kaya hindi ba yan parang karayom sa dayami? Ang kapal ng mukha ninyong sumagot. Ginoong iya, dahil taga-Jiangnan kayo, kung nasa niyong prealang Alversa, baka mas mabilis na humingi ng tulong kay Ginoong G. Araw ng kasal ni Ginoong G ngayon, kaya malamang na hindi kayo tatanggihan. Nene, hintayin mo ako. Susunduin ka ni Kuya pauwi. Misteryoso. Sujixia. Araw ng kasal ni Mr. G ngayon. Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Nandito ako para sa parehong dahilan. Inanyayahan kami sa kasal ni Mr. G. Ang mga bisita mo ngayon ay mga pili mula sa kabisera. Kung balak mo lang pumunta para mambulsa, pinapayuhan kitang umalis. Pero hindi ko alam kung paano gumulong. Bakit hindi mo ipakita sa akin? Ikaw! Mahal na mahal ni Mr. G ang kanyang nobya. Ang kasal na ito ng siglo ay espesyal na idinaos para sa kanya. Kung maglakas loob kang magdulot ng gulo dito, ginagaransya ko na hindi mo makikita ang araw bukas. Pakialaman mo ang sarili mong buhay. Umalis na tayo. Ginang, bakit ka pa nagtatagal? Mahuhuli na tayo. Uy, napagkakamalan mo ba akong iba? Dali, dali, dali. Ang sabi ko may tsansa bang napagkamalan mo ang maling tao? Ginang, ang iyong kwintas at damit pang kasal ay hindi bagay ngayon. Hindi iyon tama? Hindi ako isang ginang. Madam, handa ka na. Eto ako. Hindi ito ang oras para isipin yon. Ngayon ang kasal ni Mr. G. Kung malaman niyang nagpapanggap akong nobya, patay na ako. Sagutin mo ang telepono.
Madam, hinihintay ka pa ni Mr. G. Sabi ko sa'yo, hindi ako isang madam. Sujixia! Ang kapal ng mukha mong magpanggap na asawa ni Mr. G. Wawasakin kita ngayon? Hindi ba ito ang kwintas na pinahahalagahan ni Sujixia mula pagkabata? Mr. G, handa na ang makeup ng nobya and our fortune were small in castle. Nasaan siya? Dapat narito siya. Dapat nasa bulwagan na siya. Hindi ko inaasahan na si Mr. G na dating malamig ay magiging ganito sa pag-ibig. Ang setup na ito ay para sa babaeng ikakasal. Masyadong pambabae. Ang babaeng gusto ni Mr. G ay tiyak na napakasaya. Mrs. G, kumusta? Ang pangalan ko ay... Ikaw pala? Suzixia, gusto mo talagang maging Mrs. G na sobra-sobra. Dati, pinanggap mo ang asawa mo bilang Mr. G. Ngayon, naglakas loob ka pang magbihis ng ganito para dumalo sa kasal ni Mr. G. Ulit-ulit mo akong ginugulo. Nakakabaliw na. Dahil wala naman si Mr. G dito, gagamitin ko na lang iyon para takutin siya. Paano mo alam na hindi ako si Mrs. G? Isipin mo, bakit naman ako nang walang dahilan magpapakasal sa isang lalaking mukhang mahirap? Hindi ako tanga. Isuko si Qin Haoyu para sa isang mahirap na lalaki. Bukod dito, walang ordinaryong lalaki ang may aurang gaya ng sa asawa ko. Ikaw, talaga si Mrs. G? Hindi mahalaga kung maniwala ka sa akin. Kapag dumating na ang asawa ko, kusang magiging malinaw. Ang lahat. Hindi mahalaga kung maniniwala ka sa akin. Kapag dumating ang asawa ko, makikita mo mismo. Pagkatapos ibubulong ko sa kanyang tainga na ang pamilya Su at ang pamilya Qin ay mapapahamak lahat. Mr. G, sabi ni Young Master Ye, may apurahang usapan siya sa'yo. Ate, alang-alang sa ating pagiging magkadugo na magkapatid, patawarin mo ako sa nangyari noon. Ganyan ka ba humingi ng tawad? Sige. Iinumin ko ang 3 baso bilang parusa. Sana ay kumalma ka na, ate. Suzixia, nangahas kang manggulo sa akin? Sino bang nagsabi na maging masamang sport ka? Tingnan natin kung paano mo maipapaliwanag ang sarili mo kay Mr. G. Maghanda kang mabangkarote. Ikaw ang nagtapon ng alak. Akala mo ba makakaligtas ka? Ikaw ang nagpanggap na Mrs. G at lihim na nagsuot ng damit pangkasal. Ako ang bisitang nakahuli sa magnanakaw at kumilos ng buong tapang. Sabihin mo sa akin, sino ang mas kapupuotan ng pamilya G? Siyempre, ikaw ang mas kapupotan nila. Si Young Master G ay ngayon nakikipag-usap sa pinuno ng pamilya Ye Nantian. Kapag makarating siya dito, patay ka na. Patay?
Ang nangungunang pamilya sa Jingzhou, ang pamilyang Ye na pinamumunuan ni Ye Nantian, ay dumalo sa kasal ng Ji. Ano ang mas malalim na kahulugan? Magbabago kaya ang sitwasyon sa loob? Mr. Ye, anong karangalan? Bakit po kayo naririto? Ang mga tauhan ko ay tila naririto. Mr. G, kung matutulungan mo kaming hanapin, ang pamilya Ye, mag-aalok kami ng 10 bilyon bilang tanda ng pasasalamat. Sino? Ang kapatid kong babae. Ganun ba? Naisip mo na ba kung bakit hindi ko kailangan ng imbitasyon para makapasok at bakit ako nakadamit pang kasal? Nakapasok ako dito nang hindi sinasadya. Hindi ako masisisi ng pamilya, G. Hindi kailangan kong sumibat. Teka. Ikaw ba talaga si Mrs. G? Hindi siya si Mrs. G. Narinig ko na siya mismo ang umamin. Ako na nga, hahanapin ko ngayon ang aking mahal na asawa. Suchixia, Paano mo nagawang linlangin ako? Hindi siya tatakas, di ba? Ginang, Tumabi. Tigil. Huwag kang tumakbo. Sa iyo ba ang kwintas na ito? akin yan, tumabi ka. Sa wakas nahanap ko na ito. ano ang nahanap mo? Ate? May nangyari kay Mrs. G. Tumigil ka. Wala kang matatakbuhan. Kung hahabulin mo ako, lalaban ako. Dakpin siya at dalhin kay Young Master G. Takot ka na ba? Gusto mo bang pakawalan kita? Sumunod ka at kumilos ng maayos. Patuloy na magtrabaho para sa pamilyang Chin. Anong kalokohan ito sa sikat ng araw? Hoy ikaw, Hindi mo pa ba napapansin kung gaano kalubha ito? Walang awa si Young Master G. Mas mabagsik pa si matandang ginang G. Kung malaman ng matandang ginang na nagpapanggap kang manugang niya, gagawin niyang impyerno ang buhay mo. Sino ang nangangahas magpanggap na manugang ko? Tia, paano ka nakapasok? Narinig ko na may isang tangang nagpapanggap na ikaw, kaya nagmadali akong pumunta. Nagpapanggap ka na ako? Aba, aba, aba. Ang galing mo umarte. Sayang at hindi kayo naging mga artista. Sino ka para mangahas kang guluhin ang kasal ng anak ko? Anak mo? Hindi mo sinasabi na anak mo ang CEO ng G Group na si G Hanksy? Ano kung siya nga? Si Ji Hangshi talaga ang CEO. Narinig niyo ba iyon? Sinasabi niyang siya ang matriarka ng pamilya G. Ano ang gagawin natin? Hao Yu, ang batang ginang ng G at ina ni CEO G ay parehong nandito. Takot na takot ako. huwag kang matakot, huwag kang matakot. Matanda? Sa edad mo, naluloko ka pa rin ng mga tao. Sinabi na ba sa iyo ni Sujixia kung sino ako, si Lolo? Magpakita ka ng respeto. Tia, siya si Qin Haoyu, ang nag-iisang anak ng pamilya Qin. Takot ka, ha? Kung ganon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon din. Ang hamak na pamilyang Qin ay nangangahas magmayabang sa harap ko. Qin Zhong, bibigyan kita ng 3 minuto para bumalik sa hotel at sunduin ang anak mo. Matanda ang hilig mong umarte, di ba? Hello, tatay? Kayo? Kayo na nga po ang matandang ginangji. Ngayon alam mo na kung sino ang kinaaway mo, di ba? Patawad. Patawad. Nabulag ako. Patawad matandang ginangji. Patawad.
Baliw ka! Huwag mong isipin na dahil binigyan ka ni Suzixia ng numero ng tatay ko, maaari ka nang magpanggap na matandang ginang G. Sabi ng tatay ko na nasa ospital ang matandang ginang G. Peke siya. Kayong mga mababang uri ng tao na nababaliw sa kahirapan, gagawin ang lahat. Ako, ipapawala ko ang pamilya mong Chin sa Jiangcheng. Aba. Lahat, huwag kayong magkamali ng pag-unawa. Peke ang dalawang ito. Siya ang dati kong nobya. Mahal niya ako pero hindi niya ako nakuha. Kaya nakahanap siya ng matandang manloloko para magpanggap ng matandang ginang G at ginang G. Tingnan ninyo ako. Peke ba akong Presidente G? Kung gayon, tingnan mo. Peke ang Presidente G ba ako? Kamusta, Presidente G? Siya. Talaga nga siya si Presidente G. Hindi mo kilala si Presidente G? Ano ang ginagawa mo dito? Sinasabi mo pa na sina Mrs. G at ang matandang babae ay mga impostor. Katawa-tawa. Hindi. Imposible. Malinaw kong narinig na sinabi ni Suzixia na hindi siya mismo ang batang ginang ng pamilya G. Ikaw ang dahilan, babae. Iniligaw mo ako. Presidente G? Pasensya. Nakasakit ako sa iyo. Bulag ako. Patawarin mo ako. Tanungin mo ang aking asawa at ang aking ina kung pumapayag sila. Zexia? Matandang ginang G? Talagang alam kong mali ako. Ate, kung sinabi mo sa akin kanina na ikaw ang batang ginang, hindi sana kita na misunderstood. Magkapatid tayo sa dugo. Papatawarin mo ako, di ba? Huwag mo akong i-guilty. Hindi ako santo at hindi kita patatawarin. Hanksy, huwag mo silang pakawalan ng ganon kadali. Huwag kang mag-alala. Nanay, bibigyan ko kayo ni Zixia ng paliwanag. Malapit nang magsimula ang kasal. Pumunta muna tayo ron. Ilabas sila. Turuan sila ng magandang leksyon. Dalhin sila. Turuan sila ng leksyon. Maghintay ka. Kukunin ko ang tatay ko. Pakiusap, pakawalan mo ako. Umayos ka? Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang na hawakan ng kapatid kong babae? Ate? Patawad sa pagtatago ng identidad ko sa iyo. Pakakasalan mo pa ba ako? Oo. Maaari nang halikan ng nobyo ang nobya. G. Hanksy, yurong mo ang mga tauhan mo o huwag mo akong sisihin. Yen Antian, anong ibig sabihin mo? Pasensya na, Ginoong G. Ipinipilit ni Ye Xiaofei na kunin si Su Yuwei. Kuya! Takot ako. Kuya, natatakot ako. Na baka kalabanin mo ako dahil sa babaeng ito. Si Yuwei ang kapatid kong nawalay ng matagal. Kahit ano pa man ang nangyari noon, hinding-hindi ko siya hahayaang masaktan. Hindi ba si Suyue ang tunay na anak ni Mommy? Ngayon ko lang din nalaman, hindi ako tunay na anak ng pamilya Su. Ate, kahit hindi tayo magkadugo, sa puso ko, ikaw pa rin ang aking kapatid. Huwag mo na akong idamay sa mga gulo mo. Su Yuwei, sigurado ka bang tama ang tao? Huwag mong hayaang malaman niya na ang kwintas ay kay Suzixia. Imposibleng mali yon. Kaya, Pangulong G, bitawan po si Yuwei. Inapi ni Su Yuwei ang asawa ko at ang aking ina. Sa tingin ba ni Presidente Ye?
Na hindi ka magbabayad ng anumang halaga? Hindi ko sinasadya. Kayo ang unang nagsinungaling sa akin. Akala ko magnanakaw ang hinuhuli ko. Narinig mo ba yon? Hindi sinasadya ng kapatid ko. Presidente Ye, iniisip mo bang bata ako? Gusto ba ng pamilya G na maging kaaway nila ang pamilya Ye? Mapagmataas, sinira mo ang handaan sa kasal ng anak ko. At may kapal kang manghamon. Sa tingin mo ba talaga na ang pamilya G ay natatakot sa'yo? Noong hinahabol si Ginoong G, kami ang pamilyang Ye na nagligtas sa kanya. Kaya't may pamilyang Jia ngayon. Ngayon, binabalik mo ng sama ang buti. Kung malaman ito ng iba, ang mapapahiya ay hindi ang pamilyang Ye. Alang-alang sa dating samahan, kaya kong patawarin si Su Yuwei. Ngunit bago siya umalis, dapat mag-sorry sa manugang ko. Ayos lang ako. Hanshi, pabayaan mo na sila. Makinig sa nanay mo. Ikaw ang aking asawa at hindi ko hahayaang apihin ka. Narinig mo ba ako? Kung gusto mong umalis, ipakita mo sa amin ang katapatan ninyo. Kuya, pasensya na. Jixia, humingi ka ng tawad kay Madam G. Mabuti ang intention ko, pero pinalala ko. Mapapatawad mo ba ako? Yuhei? Sabi ko sa'yo, naiingatan kita. Pero ayokong mag-alala ang kapatid ko. Umalis ka na at huwag ka nang magpakita sa akin. Sa susunod, huwag kang masyadong matalino at huwag mag-akusa sa inosente. Kamukhang kamukha niya. Si nanay nung bata pa. Yuwei, maghintay ka rito. Kukuha ako ng kotse. Sige. Hello, Nay. Kumuha ng 2 buhok. Nisu Jixia. Gusto kong magpa-DNA test. Sige. Hindi ka pala ang tunay na anak. How you? Kapag naging anak ako ng Ye at mapangasawa kita, makakatulong din ako sa pamilyang Chin. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang makamit ang posisyon bilang anak ng Ye. Bakit wala ang mga magulang ni Mrs. G? Hindi man alam ni Mama na ikakasal ako ngayon. Marami sa matatanda ng G ay hindi rin makadalo. Wala ako sa lugar. Ikaw, Sujiksha, hindi mo sinabi ang kasal kay nanay? Nanay, ako ang... Nagpilit na bigyan ng sorpresa si Zixia. Ngayon lamang niya nalaman, Tita, ano man iyan, pag-usapan natin pagkatapos ng kasal. Dinidisiplina ko ang aking anak. May karapatan ka bang sumabat? Sino ka ba sa tingin mo? Siya ang asawa ko. Nanay, ikaw. Zixia, Masyado ka ng mayabang. Sa iyong paningin, nanay mo pa ba ako? nagdududa ako. Anak mo ba talaga si Zixia? Ganyan ka ba makipag-usap sa akin? Ang ugali ni Mrs. Su ay katulad ng kay Su Yuwei. Magkapareho sila. Si Yuwei, ang anak ng pamilyang Ye, isang tunay na tagapagmana ng dugong bughaw, ay masunurin at matino mula pagkabata. Tungkol naman kay Sujiksya, mula pagkabata, siya ay talamak na sinungaling at mapagmataas. Tungkol sa akin, hindi kong sines na malinlang ka. Pinapaalalahanan lang kita. Kailangan mo ba akong siraan ng ganyan? Sino ang nagsabi? Sino ang nagsabi sa iyo na makialam kay Yuwei? Ayoko lang
Napalayasin ka ng pamilyang G at ipahiya mo ako. Umuwi ka na kasama ko. Bitawan mo ako. Mula nang siraan mo ako, hindi na yon ang tahanan ko. Naku, ayoko nang mabuhay. Napakasuwail ng anak ko. Hindi man lang ako kinikilala bilang ina. Talaga bang pipilitin mo ako ngayon? Ang galing ng eksena. Sa araw ng kasal, nag-uwi na numagin. Gaya ng inaasahan, hamak ang pamilya. Ang pamilyang G, dahil sa babaeng ito, nanlait sa Ye. Sayang. Mas mahal ang ampon kaysa sa tunay na anak at sinisiraan pa ang reputasyon ng tunay na anak. Kinangsu, talagang pinamulat mo ako. Si Jixiya ay mabait at matino. Kung ayaw mo sa kanya, kukunin siya ng mga G, mga gwardiya. Hilahin ninyo siya palabas. Sige, abangan mo. Mga ginang at Ginoo, ang nangyari ngayon, Pintios Sui Alfringay Pringeo, huwag ninyong ikalat. Si Sujixia ay kinikilalang manugang ng pamilya G. Sana maintindihan ninyo lahat. Ang init. Huwag kang umalis. Ayaw mo na ba sa akin? Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Ayaw ko ng tubig. Ikaw ang gusto ko. Bakit hindi mo ako hinayaang makalimot? Tinatanggi mo ba? Hindi naman. Natatakot akong istorbohin ang pahinga mo? Namimiss ko kung sino ka kagabi. Anong nangyari? Nawawala ang kwintas ko. Kuya, gusto mo akong makita? Walang limitasyon ang card na ito. Pwede mo itong gamitin kahit paano at bumili ng kahit anong gusto mo. Sa ilang araw, uuwi si na mom at dad para makita ka. Salamat, kuya. Siya nga pala, kuya. Tungkol sa kwintas na iyon, pwede bang huwag mong sabihin? Bakit? Ayokong mapansin ang kwintas. Kasi lahat hahanga. Kaya anong gagawin ko? Ayoko niyan. Sige, susunod ako. Bakit di ko makita ang kwintas? Tandang-tanda ko na inilagay dito ng makeup artist. Huwag mag-alala. Ipapakuha ko ang CCTV footage. Mr. G, sabi sa CCTV na naroon si Suyu Wei sa kwarto at pagkatapos umalis ng dalawa, kinuha niya ang kwintas. Bakit may ganong taong walang hiya? I-replay ang CCTV footage. Sasamahan kita? Sasamahan kita para mabawi ang kwintas. So Yue, pinapayuhan kitang ibalik ang kwintas sa akin ngayon? O hindi ako magiging mabait? Anong kwintas? Hindi ko alam. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Kung hindi mo ibabalik, hihingin ko ito kay Yen Tian. Pumunta ka rito at ibabalik ko sa iyo. Uy, how you? May hihilingin ako sa iyo.
Hiningi ko ang kwintas na ito sa nanay ko. At akin na ito ngayon. Ito ay kwintas na suot ko mula pagkabata? Kaya bakit ko ibibigay sa'yo? Wala naman yung pangalan mo, kaya anong patunay mo na sa'yo iyan? Ikaw. Ate, pinapayuhan kitang huwag akong kalabanin. Hindi ka mananalo. Kahit nasabihin mo sa buong mundo na sa iyo ang kwintas, walang maniniwala sa iyo. Isipin lang ng lahat na ikaw ay isang mapagmataas at gahaman na sinungaling. Tunay nga. Pray, anong ginagawa mo dito? Sabi ng bodyguard na nandito ka. Nag-aalala ako na baka nasa panganib ka. May narinig ka ba? Kanina? Narinig ko lang na sinabi mong sinungaling. Ano ang problema? Oh, wala lang. Kasama mo ba si Yen Tian at si Suyue? Lumayo ka sa kanila. Nalaman ko na si Qin Haoyu at ang nanay mo ay may balak na saktan ka. Paano nangyari iyon? Magpatuloy kayong dalawa. Nandito na si Hanshi para sunduin ako, kaya aalis na ako. Muntik na. Buti na lang hindi niya sinabi. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang nanay ko at si Qin Haoyu ay may balak na saktan ako. Hindi ko alam ang mga detalye, ngunit sa pagkakaalam ko, sasalakay sila bukas. Kalokohan? Palagi kitang kasama. Ano ang gusto mong gawin? Laruin natin ang kanilang laro. Tingnan natin kung ano ang balak nila. Shixia, kasalanan ko noon. Pinagsisisihan ko. Mapapatawad mo ba ako? Sige. Bakit ang dali niyang pumayag ngayon? Malalaman ko rin ang totoo. Hindi mo ba ako sinisisi? Kung tutuusin, ikaw ang nanay ko. Mahigit 20 taon mo akong pinalaki. Paano kita masisisi? Nanay, mahal mo ako. 'Di ba? Siyempre, ako ang sarili mong nanay. Alam mo ba kung gaano katagal ang parusa sa pagdukot? Pagdukot? Hindi. Ikaw ay magiging isang nawawalang tao. Walang makakaalam. Mamamatay ka rito ngayong gabi? Dahil mamamatay na ako, hayaan mo na lang akong mamatay na may alam. Bakit? Mo ipinipilit na patayin ako? Hindi mo malalaman ang katotohanan? Alisin mo siya. Anong nangyayari? Sinabi kong itali mo siya. Bakit mo ako tinali? Tigilan mo ang pagsigaw. Lahat sila ay tauhan ko. Ikaw ang nagplano nito. Niloko mo ako. Nakisabay lang ako. Ang sampal na ito ay para sa pagkasira ng kasal ko. Ang sampal na ito ay para sa subukang agawin ako. Lakas loob mo akong hawakan? Hindi ka patatawarin ng kapatid ko. Mawawala ka na lang. Walang makakaalam na mamamatay ka rito ngayong gabi. Sandali! Pasensya na. Nagkamali ako. Hindi na kita gagambalain. Pakiusap, pakawalan mo na ako.
Kung gusto mong pakawalan kita, sabihin mo sa akin kung sino sa atin ang totoong anak ng Ye. Kung gusto mong mabuhay, sabihin mo sa akin sino sa atin ang tunay na anak na babae ng mga Ye. Siyempre ako. Tama na, alamin ko ng mag-isa. Hindi ka dapat umalis. Bitawan mo muna ako. Magdusa ka sa mga bunga ng iyong ginawa. Alisin mo ang kamay mo. Mali ako. Alam kong mali ako talaga. Huwag mo siyang patayin. Nasaktan ka ba? Hindi, huwag kang mag-alala. Mabuti naman. Sa susunod, huwag ka nang sumuong sa ganyang panganib. Wala nang susunod na beses. Lubos na akong sumuko sa kanya. Huwag kang malungkot. Hindi siya bagay na maging ina mo. Mula ngayon, wala ka ng utang sa kanya. Salamat, Hanshi. Sagutin mo. Bakit hindi ka sumasagot? Wala namang masamang nangyari, di ba? Wala. Hahanapin ko si Yanantian. Ginoong Ye, hindi ko matawagan si Yuway. Maari mo ba akong tulungang hanapin siya? Hahanapin ko siya agad. Lalabas na ang resulta ng pagsusuri. Kukuha ako ng mainit na tubig. Sujexia! Nasaan si Yue? Anong ginawa mo kay Yue? Bago ko sabihin sa'yo kung nasaan siya, kailangan mo munang bigyan ako ng isang bagay. Sabihin mo, Ibalik mo sa akin ang kwintas na paru-paro. Suot ko na ito mula pagkabata na kinuha ni Su Yue sa akin. ulitin mo na nga. Kanino ba ito? Sabi ko, iyan ang kwintas ko. Hindi. Hindi ako naniniwala. Anong ebidensya ang meron ka? Kailangan ko bang ipakita sa iyo ang video ng surveillance? Alam mo ba na sina Su Yue, ang kanyang ina, at Shin Haoyu ang kumidnap kay Zixia? Kung hindi ko ito natuklasan sa oras, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Alam mo ba? Siya nga pala? Kuya, ay tungkol sa kwintas na iyon, pwede bang huwag mong sabihin kahit kanino? Bakit? Ayokong mapansin ang kwintas. Eh kung gusto ng lahat na tingnan, ang kwintas ko, anong gagawin ko? Ayoko niyan. Sige, gagawin ko ang sasabihin mo. Talaga akong nalinlang. Nagkamali ka ng paghusga sa mga tao at sa kasal ni Zixia, pinahiya mo siya sa publiko? Zexia, pasensya na. Hindi ikaw lang ang nalinlang. Lumabas na ang appraisal report. Gusto mo bang puntahan at tingnan? Zexia, hintayin mo ako. Bibigyan kita ng paliwanag. Kuya, iligtas mo ako. Itinali ako ni Suzixia. Tumahimik ka.
Kuya, hindi ka karapat-dapat na tawagin siya ng ganon. Nalaman mo na? Ikaw ang dahilan kung bakit nagkamali ako ng pagkaunawa kay Zixia. Su Yue. Huwag kang magmadali. Nagsisimula pa lang ang impyerno mo? Hindi. 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 Gusto mo ba ito? Ang ganda nito. Magkano ang halaga nito? Hindi naman mahal. 300 milyon lang. 300 milyon at sasabihin mong hindi mahal? Ang pulseras na jade na sinira ni Qin Haoyu ay mahigit 1 bilyon. Imposible. Kailangan nating mabawi ang perang ito. Sige, gagawin ko ito bukas. Sasamahan kitang kunin. Talagang cash ang binayad ng Shin. Bumagsak ang shares ng Qin, malamang na itong pera ang huling ari-arian nila. Tara, at ilagay natin sa bangko. Ako na ang magdadala. Ito ba ang problema kapag mayaman? Itong pakiramdam ay kahanga-hanga. Maging ang CEO ng G Group sa Madla ay nagbuhat ng sako. Nakakagulat. Bali baluktot bang pagkatao o bulok na moralidad? Non, gusto mo lang ang mukha ko. Kaya tumakas ka sa kasal, pinilit mong pakasal ako. Lumalabas na maganda ang panlasa ko. Zexia. Jexia, lahat ng problema ay nalutas na. Umuwi tayo at magmana ng bilyones. Ano? Kuya, ikinasal ako kay Hangshi. Hindi yon mahalaga. Basta't umuwi ka, ikaw ang magiging direktor ng Ye, ang tanging tagapagmana ng pamilya Ye. Paano ka naman, kuya? Ako? Magtatrabaho ako para sa'yo. Sa palagay mo ba, wala na ang pamilya G? Hindi ba 1 trilyon lang? Mabibigay ko rin yon. Kaya ko rin. Kaya ko. Kuya, hindi ko kailangan ng ganong karaming pera. Hindi ko kayang maubos ang lahat. Bunso, naghirap ka noon. Wala kang perang panggastos. Mula ngayon, babawi ako sa'yo. Hindi naman mahirap. Kuya, tingnan mo. Mayaman na ako ngayon. Kaunting pera lang at kasya sa sirang bag na ito. Zixia. Bukas, bumili tayo ng 1 gusali. Bakit mo ako dinala sa kumpanya? Bibilhin ko ito at ibibigay ko sa iyo. Ngayon, ikaw na ang may-ari ng gusaling ito. Ito ang 1 bilyon. Huwag mo itong gastusin sa iba. Kung gagastusin mo lahat ngayon, bibigyan kita ng sorpresa. Anong sorpresa? Malalaman mo mamaya. Isang bilyon? Paano kung bumili muna tayo ng bahay? Hindi. Kung bibili tayo ng bahay ngayon, hindi aabot sa oras ang paglipat. Bumili ka ng mga mamahaling gamit, kuwintas, singsing, lahat ng iyon. Ma'am, ang antigong alahas ay para lamang sa mga miyembro, kaya kailangan mong maghintay. Sige.
Kung bibili ako ng mga stock na tiyak na malulugi, tiyak na gagastusin ko lahat. Ang Dongjiang Group para sa makabalatang malaking pagkalugi ay sinuportahan ng pamilyang G at ang presyo ng stock nito ay lumipad na labis na lumampas sa halaga nito sa merkado. Paano naging posible ito? Kaya, naubos mo na ba lahat? Hindi ko kayang gastusin lahat. Talagang hindi ko kaya.